Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Nandito tayo ngayon sa paanan ng bundok ng mga olibo sa loob ng hardin ng Getsemani, isa sa mga pinakanakakatakot at pinakamadilim na lugar sa kasaysayan ng Biblia. Ito ang lugar kung saan ginugol ni Jesus ang kanyang huling mga sandali ng kalayaan at kung saan niya natanggap ang halik ng pagtataksil. Ngayon, susundan natin ang mga yapak ni Jesus at ng kanyang mga apostol. Makikita natin ang mga lugar kung saan talaga naganap ang kasaysayan, kabilang na ang lugar kung saan pinagpawisan ng dugo si Jesus. Makikita rin natin ang ilalim ng Getsemani. Magkakaroon tayo ng espesyal na access para maipakita sa inyo ang buong kasaysayan at arkeolohiya ng lugar na ito. Kaya kung handa na kayo, magsimula na tayo. Ang huling hapunan ni Jesus ay naganap sa loob ng Jerusalem, sa ikalawang palapag ng isang bahay sa lugar ng Bundok Sion. At nakasulat sa Biblia na pagkatapos nilang matapos ang kanilang pagkain, pagkatapos nilang matapos umawit ng mga himno, kinuha ni Jesus ang kanyang mga alagad at sila ay pumunta sa kabila ng ilog Cedron sa isang halamanan sa hardin ng Getsemani. At ito mismo ang nakikita natin dito. Tingnan ninyo, sa likod natin, nakikita natin ang mga pader ng lumang lungsod ng Jerusalem, ang bundok ng Sion, ay nasa direksyong ito mismo. At pagkatapos ay lumabas sila sa mga pader at tumawid sa ilog Cedron, ang lambak ng Cedron. At dito nila sinimulan ang pag-akyat sa paanan ng bundok ng mga olibo. At ito mismo ang daan na ating lalakarin ng magkasama ngayon. Musika, musika. Napansin nyo ba nakakatawid lang natin sa lambak ng Cedron, gaya ng ginawa ni Jesus noon? At dito makikita na natin ang paakyat sa bundok ng mga olibo. At dito sa tabi natin, narito ang hardin ng Getsemani, kung saan papasok tayo ngayon. Musika. Si Jesus ay kasama ang 11 sa kanyang mga apostol. Aling apostol ang hindi tumawid sa ilog ng Cedron? Si Judas Iscariote nga, na sa mga sandaling iyon ay ipinagkakanulo si Jesus, ibinenta siya kapalit ng 30 pilak na barya. Ngunit kahit sa 11 apostol, hindi lahat ay nabigyan ng karangalan na makapasok dito. 8 sa mga apostol ay naiwan sa likuran, at si Jesus ay pumili ng 3 sa kanyang mga apostol upang makapasok dito at maranasan ang matitinding sandali sa Getsemani. At isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan. Nagsimula siyang makaramdam ng matinding takot at pagdurusa. At sinabi niya sa kanila, "Ang aking kaluluwa ay labis na nalulungkot hanggang sa kamatayan. Manatili kayo rito at magbantay." Sila ay nagdarasal, sila ay nagbabantay sa hardin ng Getsemani, na kilala rin bilang hardin ng Getsemani. Pero kapag sinabi nating hardin, huwag ninyong isipin na puro bulaklak ito. Sa halip, ito ay isang lugar na pang-agrikultura na may maraming puno ng olibo. At makikita natin na may bahagi ng hardin na ito na nanatiling buo hanggang sa kasalukuyan. At higit pa roon, sa likod ko ay may 1,000 taong gulang na puno, isang puno ng olibo, isang buhay na saksi ng kasaysayan na naganap dito. Iniwan ni Jesus ang 3 sa kanyang mga apostol na nagdarasal dito, sa gitna ng mga puno ng olibo, at nakasulat na siya ay lumayo ng isang bato ang layo. Ang isang bato ang layo ay literal, ang distansya na kayang abutin ng isang tao kapag siya ay pumukol ng bato. At pagkatapos ay lumayo siya papunta sa lugar na iyon, sa lugar ng paghihirap. At ang lugar na iyon ay umiiral pa rin hanggang ngayon.
Makikita ito sa loob ng simbahang pupuntahan natin ngayon. Halika, samahan mo ako, A. Nasa loob tayo ng isang modernong simbahan. Ngunit, kung sasama kayo sa akin dito, makikita natin ang batong ito na nakahiwalay sa sahig. Ito ay orihinal pa mula sa panahon ni Jesus at ito ay iningatan dito sa tabi ng altar. Ito ang bato ng paghihirap. Si Jesus ay lumayo ng isang bato ang layo. Pinili niya ang lugar na ito at dito siya papasok sa matinding paghihirap sa pagdurusang ito. Dahil alam niya ng eksakto kung ano ang mangyayari sa loob ng kaunting sandali. Alam niya ang tungkol sa pagtataksil, sa daan ng pagdurusa, sa pagpapako sa krus, at sa kanyang masakit na kamatayan. At dahil dito, ang kanyang paghihirap ay napakatindi na siya ay pinagpapawisan ng mga patak na parang dugo. At dito, sa mismong lugar na ito, sinabi ni Jesus ang napakahalagang pangungusap na ito. Ama, ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit mangyari ang iyong kalooban at hindi ang akin. At ito ay magkakaugnay sa mga mangyayari sa hardin makalipas lamang ng ilang sandali. Ngunit bago tayo bumalik sa hardin, gusto kong ipakita sa inyo ang arkeolohiya ng lugar na ito. Ang tanong ay gusto nating sagutin. Ito ay parang isang modernong simbahan, itinayo noong 1919, mahigit 100 taon na ang nakalipas. Paano natin malalaman na tayo ay nasa tamang lugar sa Biblia ng isang kwento na nangyari mga 2,000 taon na ang nakalipas? At kung titingnan natin dito sa ibaba, makikita natin ang isang sahig na mosaic. Ang sahig na mosaic na ito ay may 1,500 taon na ang tanda at ito ay mula sa orihinal na simbahan na narito noon. Ang simbahan ay itinayo noong panahon ng Byzantine. May simbahan dito 1,500 taon na ang nakalipas. At pinapatunayan nito na walang duda na hindi ito isang lugar ng pagsamba ng huling 100 taon lamang, kundi mahigit 1,500 taon na. Dito nagdarasal at sumasamba ang mga Kristiyano. At isang bagay na sa tingin ko ay napakaganda na ginawa nila ay, nang natagpuan nila ang orihinal na mosaic, kinopya nila ang parehong disenyo sa modernong sahig. Ikinokonekta nito ang kasaysayan ng sinaunang Kristyanismo sa Jerusalem sa kung anong meron tayo ngayon. At meron tayo dito, mga kaibigan, isang bakas ng Brazil sa simbahang ito. Noong itinayong muli ang simbahang ito, nagsama-sama ang mga bansang Kristiyano sa mundo upang tumulong sa muling pagtatayo nito. At kabilang dito ang Brazil. At dahil dyan, dito sa itaas ay inilagay ang 2 eskudo ng Brazil. Habang lumilipas ang mga oras, papalapit na ang madaling araw at ang katapusan ay dumarating na. At si Jesus, pagkatapos ay umalis mula sa bato ng agunyang kinaroroonan namin at bumalik sa hardin ng Getsemani upang muling makasama ang kanyang mga apostol. Ngunit, ang isa ring pumunta upang salubungin siya dito sa Getsemani ay si Judas. Nakasulat na si Jesus ay madalas pumunta rito kasama ang kanyang mga apostol, kaya alam ni Judas kung saan eksaktong matatagpuan si Jesus. Hindi natin tiyak ang eksaktong lugar kung saan ito nangyari, ngunit malapit lang sa atin, marahil ilang metro lang ang layo, dito binigyan ni Judas ng halik ng pagtataksil si Jesus. At pagkatapos, si Pedro, nang makita niya ang nangyayari, nang makita niyang aarestuhin nila si Jesus at dadalhin siya sa paglilitis, hinugot ni Pedro ang kanyang espada at tinaga ang tainga ng isa sa mga lalaking iyon
Binibigyan ng pagkakataon si Jesus na makatakas mula sa lugar na ito. Pero naaalala ninyo ba ang sinabi ni Jesus ilang sandali bago ito? Ama, ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit mangyari ang iyong kalooban at hindi ang akin. Lubos na niyang tinanggap ang mangyayari. Dahil dito, hindi siya tumakas kahit binigyan siya ni Pedro ng pagkakataon. Sa halip, pinagaling ni Jesus ang lalaking iyon, ang mismong lalaking kasali sa plano na hulihin siya. Lahat ng ito na ating pinag-uusapan ay nangyari sa Getsemani. Iilan lang ang nakakaalam na dito ay may isang napakahalagang bahagi sa ilalim ng lupa at puno ng arkeolohiya na sabay nating makikilala ngayon. Ito ay isang napakahalagang lugar sa Biblia at tumutulong sa atin na patunayan ang kasaysayan ng Biblia. Ngunit mula nang magsimula ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas, ito ay isinara sa publiko. Ngunit ngayon, nakatanggap kami ng espesyal na pahintulot para buksan ito upang ipakita sa inyo kung ano ang meron dito sa loob at talagang sumisid ng malalim sa arkeolohiya. Kaya tara na, musika! Tingnan ninyo ang kamangha-mangha. Nandito na talaga tayo ngayon sa yunggib ng Getsemani. Makikita natin ang mga orihinal na bahagi ng yunggib na nakalantad, pati na rin dito. Talagang kamangha-mangha na nandito tayo. Dahil ito ang totoong Getsemani, ito talaga ang Getsemani, Getsemani. O sa Hebreo, tinatawag natin itong Gatshmanim, na pagsasama ng dalawang salita, Gat na ibig sabihin ay pangprensa at Shmanim na ibig sabihin ay mga langis. Kaya ang Getsemani ay ang lugar ng pagpipiga ng langis ng olibo. At ang langis talaga ay pinipiga dito sa loob. Isipin ninyo kung paano ito gumagana noong panahon ni Jesus. Ang buong bundok ng mga olibo ay natatakpan ng libu-libong puno ng olibo ng mga puno. Ang mga olibo ay kinokolekta sa pinakamababang bahagi ng bundok at pagkatapos ay dinadala sa isang partikular na lugar kung saan naroon ang mga makina at doon sila pinipiga. Ang buong prosesong ito ay ginagawa tuwing taglagas at taglamig dito sa Israel na tumutugma sa Oktubre, Nobyembre, Disyembre, Enero at kaunti rin sa Pebrero. Malamig at maulan ang panahong ito. Walang saysay na iwan mong nakabuyangyang ang lahat ng iyong makinarya at hayaang umulan, literal, sa ibabaw ng langis ng oliba na ginagawa mo. Sigurado akong hindi rin ito maganda para sa mga manggagawa na magtrabaho sa lamig at ulan. At dahil dito, ang mga makinarya sa Getsemani, ang mismong lugar ng pagpiga, ay kailangang ilagay sa isang natatakpang lugar tulad ng yungib na ito. At may isang kamangha-manghang nangyari dito noong 1956 nang pinayagan ang arkeologong si Virgilio Carbo na magsagawa ng paghuhukay. At nakahanap siya ng mga arkeolohikal na ebidensya na ang lugar na ito ay ginagamit bilang isang lugar ng pagpiga ng langis ng olibo tulad ng Gatshmanim. Kaya, kapag pinag-uusapan natin ang Getsemani, ito ang Getsemani. At ang buong lugar dito sa paligid kung saan tayo naroroon ay ang mga hardin ng Getsemani. Dahil dito, habang si Jesus ay nasa hardin kasama ang 3 disipulo at mga apostol, sila ay natulog. At naniniwala ang mga eksperto na marahil sa isa sa mga pagkakataon, kahit papaano, na sila ay natulog, bumaba sila dito sa yungib. Madaling araw na, kaya marahil talaga silang pumunta dito upang maghanap ng masisilungan mula sa mga elemento. Pero mayroong kakaiba ng kaunti sa kwentong ito. Kung lahat ng ito ay isang industrial na complex, ang kuweba at ang hardin sa paligid,
Paano kaya napili ni Jesus ang isang napakalaking industrial na complex? Para magdasal? At ang mga disipulo rin ay natulog? May saysay bang matulog sa isang pabrika, sa isang agricultural na lugar na ganito? Oo, dahil ang lugar na ito ay napakaabala tuwing taglamig at taglagas. Kung dumating talaga kayo rito sa panahon ng anihan at pagpiga, oliba, langis ng oliba, mga taong papasok at palabas, halos araw-araw, talagang magiging napakaabala. Pero ang mga huling araw ni Jesus, lalo na ang kanyang mga huling sandali ng kalayaan, ay nangyari sa Paskwa na siyang simula ng tagsibol. At dahil doon, ang buong lugar na ito ay napakatahimik dahil hindi ito ang panahon ng mga tao para magtrabaho rito. Kaya, may saysay sa kasaysayan at arkeolohiya na pinili ni Jesus na pumunta sa hardin ng Getsemani dahil ang lugar noon ay halos walang tao at pwedeng magdasal doon at para sa mga disipulo makatulog ng payapa. At bukod pa sa mga natuklasan mula sa panahon ni Jesus, marami pang ibang arkeolohiya sa lugar na ito na gusto kong ipakita sa inyo. Halika na, dahil bahagi nito ay nandito sa ilalim ng upuang ito. Ililipat ko ito ng kaunti para maipakita sa inyo. Halika rito. Mayroong sahig na mosaic. Ang mosaic na ito ay orihinal mula sa panahon ng Byzantine. Ito ang sahig ng isang simbahan. Simbahan na 1,500 taon na ang tanda. Pero ano ang dahilan kung bakit kinuha ng mga Kristiyano ang isang lugar na dating pabrika, isang industrial at agricultural na lugar, at ginawa itong simbahan? Iyon ay dahil mula pa noong panahong iyon, nauunawaan na nila ang kahalagahan ng kasaysayan at espiritual ng lugar na ito. Ilang metro lang mula sa kinaroroonan natin, doon pinagpawisan ng dugo si Jesus. Doon niya natanggap ang halik ng pagtataksil. Malaki ang posibilidad na pumasok ang 3 apostol sa yungib na ito at doon natulog noong gabing iyon na puno ng trahedya. Pero maaari ring si Jesus mismo ay dumaan sa yungib na ito. Alam natin na madalas pumunta si Jesus sa hardin ng Getsemani at dito rin niya tinuruan ang kanyang mga alagad bago ang araw na iyon. At maaaring mula rito, ang lugar na pinili niya ay ang yungib, isang pribadong lugar, ngunit malayo rin sa mga elemento ng kalikasan. Sa kisame, makikita natin ang mga bagay na parang mga bituin o bulaklak na iginuhit. Ito ay mga pinta mula sa panahon ng mga krusada. 900 taon na ang nakalipas dahil noong panahong iyon, nagsilbi rin ang lugar na ito bilang isang simbahan. Dito nagsimula ang pagsamba noong unang Kristiyano at, gaya ng nakikita ninyo, hanggang sa kasalukuyan, nagsisilbi pa rin ang lugar na ito bilang isang simbahan. Gusto ko pang ipakita sa inyo ang higit pang arkeolohiya, kaya halina, sumama kayo sa akin. Itong painting na ito dito, naniniwala ang mga espesyalista na ito ay mula pa noong panahon ng Byzantine. At ang buong kisame sa bahaging ito, dahil mas mababa ang kisame dito, ay may daan-daang mga inskripsyon. Mga Kristiyano sa paglipas ng mga siglo na dumaan dito nagiiwan ng maliit na salita, isang iginuhit na krus ang kanilang pangalan. Ipinapakita talaga nito ang pananampalatayang Kristiyano ng Jerusalem sa paglipas ng mga siglo. At dito, sa likuran, literal na nasa ilalim ng aking mga paa, mayroong isang napakalaking balon. Bago pa ang panahon ni Jesus, ito ay isang imbakan ng tubig bago pa ipanganak si Jesus. Patunay ito na hindi lang basta yung kuweba ito, kundi ginagamit talaga ang lugar na ito at may mga industriya dito, lalo na ng paggawa ng langis ng oliba. Totoo, pinapatunayan ito ng arkeolohiya rito. At dito rin, makikita natin ang mas marami pang sahig ng mga simbahan na itinayo pagkatapos at doon sa likod, may mga libingan ng mga babaeng Kristiyanong Bizantino. Makikita natin na dating industrial ang lugar na ito bago pa si Jesus at pagkatapos dumaan dito ni Jesus at ng kanyang mga alagad, naging isang lugar ng pananampalataya ito.
may natuklasan akong bagong arkeolohikal na hindi pa naririnig na nais kong ibahagi sa inyo. Hindi pa ito bukas sa publiko, kasalukuyan pa itong hinuhukay ng mga arkeologo. Ngayon, sa likod lang ng pader na ito, ilang metro lang mula sa kinaroroonan natin, isinasagawa ang mga rescue archaeological excavation para sa pagtatayo ng isang gusali. At doon natagpuan ang isang mikve, isang ritual na paliguan ng mga Hudyo. Direktang konektado ito sa Getsemani. Pakinggan ninyong mabuti, ang ritual na paliguan ng mga Hudyo ay kung saan sila naglilinis ng sarili at marami nito sa Jerusalem. Ngunit kadalasan ay nasa loob ito ng lungsod. Walang saysay na magkaroon ng isang mikve sa gitna ng isang lugar na pansakahan. Maliban na lang kung ito ay isang lugar ng pagpiga ng langis, isang lugar ng paggawa ng purong langis ng oliba, na maaari ring ang gamitin para sa templo ng Jerusalem. Tama, Getsemani, dahil ayon sa tradisyong Hudyo, ang mga gumagawa ng langis ng oliba, lalo na ng purong langis, ay kinakailangang sila mismo ay malinis o dalisay. At dahil dito, ang pinaniniwalaan namin ay ang buong lugar na ito ay taniman ng mga olibo. Dito, pinagsasama-sama ang mga olibo. Ilang metro lang mula sa atin, ang mga tao ay nagsasagawa ng paglilinis bago pumasok sa pabrika at gumawa ng langis ng oliba. At ito ay isa pang arkeolohikal na patunay na tunay nga tayong nasa Getsemani, sa tiyak na bahagi ng bundok ng mga olibo kung saan ginagawa ang langis ng oliba. Ngunit higit sa lahat, dito naganap, masasabi natin, ang pagpiga kay Jesus, ang kanyang paghihirap, ang halik ng pagtataksil, at dito talaga nagsimula ang kanyang pagdurusa. Sana nagustuhan ninyo ang video natin ngayong araw. Kung nakita ninyong interesante ito, huwag kalimutang mag-like at magkita-kita tayo ulit sa susunod na linggo.